lang, bebetsin na lang. Hindi po tayo gumamit ng betsin, pero pwede din po tayong gumamit. Tingnan natin kung luto na ang papaya. Hello guys, hello Plantukling, hello mga kasamahan ko sa Bahrain. Ito uli yung ating version, yung pangalawang version natin ng atsarang talong kangina. Ngayon naman atsarang papaya. Ayan. Ito yung sabaw kangina na itinabi natin para doon sa atsarang talong. Pinakuluan na natin to at timplado na to. Ito yung ating papaya. Ginagad ito, piniga yung katas at saka hinugasan ng 2 beses. Hindi ito lalamasin sa asin, basta ganito lang siya. Yan. Tapos, saka itong tilapia naman yung ilalagay natin dito. Nasundan nyo ba yung kanina na yung talong, ginisa natin ito, yung sabaw natin ngayon na binalansin natin yung alat, tamis, at saka yung asim nung pinakasabaw niya na parang atsara, lasang atsara. Ngayon, inilagay natin yung talong. Pag naluto na yung talong, huli yung isda. Ang ginamit natin kanina ay yung dalagang bukid. Ngayon naman ay tilapia. Ngayon, kumukulo na siya, ilalagay na natin itong, lagyan uli natin ng 2 siling pansigang. Yan. Ilalagay na natin itong ginadgad na papaya. Isang papaya lang ito, isang malaki, 30 isang kilo nito, kalahating kilo ito, nabili ko sa Gapan. Yan. Ito yung atsarang luto, hindi ito yung atsarang hilaw, yung pangkaraniwang version ng atsara. Ito yung niluluto. Yan. Hintayin natin siyang maluto dito, timplado na to, dahil tinimpla natin kanina. Mamaya tikman uli natin, i-adjust natin siya kung tumabang dahil yun sa papaya o ano magiging lasa. Ayan. Hihintayin lang natin itong maluto o kulo-kulo dyan. Madali lang din itong maluto dahil papaya ay maliliit ang pagkagadgad. Minagadgad na natin ito kay Yayadab kahapon. At tapos, nilagay natin sa fridge para hindi siya mapanis. Hindi na rin natin ipinakita kung paano maggadgad ng papaya kasi ito hindi dinadgad ng papaya. Sa food processor to pinaraan na para maggadgad siya, hindi yung mano-mano. At ayaw niyang gumamit ng Yayadab ng mano-mano dahil kasi daw maano yung daliri niya, baka masugatan. Doon nga naman sa food processor, pindot lang ng pindot, magigiling na to. Ayan. Takpan uli natin. Hintayin natin siya maluto. Tingnan natin kung malapit na siya maluto. Ayan, kumukulo-kulo na. Titikman natin kung tumubang siya. May sabaw-sabaw siya ng konti. Ayan. At kapag matutiliw naman dito pagka naluto na siya. Yung na-stock na siya ng magdamag. Hindi ko naman sinabi sa inyo na hintayin nyo muna yung 2 days, pero ang sinasabi ko kung mas masarap siya yung after 2 days o 3 days. Pero pwede na rin natin itong kainin pagkatapos lutuin. Tikman natin kung nagbago ang lasa dahil baka tumabang sa ayon sa papaya. Hindi naman, okay naman siya. Hilaw pa yung papaya. Masarap siya. Ibang version naman ito. Papaya naman. Yan. Kapag uli natin, ayan, malapit-lapit na. Konti na lang. Bebetsin na lang. Hindi po tayo gumamit ng betsin,
Pero pwede din po tayong gumamit. Tingnan natin kung luto na ang papaya. Parang konting asukal. Konti lang. Konting suka. Parang tumabang. Huwag natin haluin. Basta gumamit tayo ng suka, huwag muna natin siyang hahaluin. Tayo natin siyang kumulo. At huwag natin tatakpan. Hintay lang natin na kumulo yung suka bago natin hamuin. At titikman uli natin kung anong lasa. Siguro ngayon lang kayo nakarinig ng atsarang papaya na niluluto na ganito. Meron pa isang version ng papaya na ganito na ginadgad, kilawin naman yun. O sa susunod, yun naman ang isi-share natin sa inyo kung paano magluto ng papayang kilawin. Meron ding nagre-request sa atin na i-video natin yung pagluluto natin ng atsarang kilawin na papaya. Sa susunod po, yun ang i-share ko sa inyo. Mga lutong pang nung araw na pang matanda ng panahon ng Hapon na nagustuhan pa rin ng mga iba ngayon, pero ang mga centennial o yung mga millennial, hindi natin alam kung kusinado nila, hindi naman nila alam to. Pero kahit yung ibang mga may edad na rin, hindi naman kilala yung ganong luto na katulad yung mga ganito, hindi nila alam. Tsaka yung mga atsarang yung kilawing papaya. I-share ko sa inyo sa susunod. Ayan, kumukulo na ulit, pwede natin siyang haluin. At titingnan ulit natin kung okay na. Yan. Ayos na siya. Yan. Hintayin na lang natin siyang luto-luto pa. Kasi itong papaya, medyo kumukunat din pagka na ano ng suka, kaya medyo matagal lang maluto. Yan. Papan uli natin. Natin kung malambot na. Ayan, natutuyo na yung sabaw niya. Luto na yung papaya. Ngayon, ilalagay na natin yung ating tilapia, pinritong tilapia. Ayan. Pasisip-sipin uli natin ng sabaw ito para may lasa yung tilapia. Ayan. Yan na, pailalim natin doon sa pinakakatas niya. Yan. Para sumipsip siya ng katas ng pinaka-atsara. Yan. Tatapan uli natin. Bibilang uli tayo ng hanggang 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 10. O, yan na. Luto na to.
Pwede na natin kainin, iulam sa kanin, or pulutan. Masarap tong pulutan, appetizer. Pulutan nga pala, masarap ito. O kaya yung mga mahilig uminom dyan, halina kayo at biligan kayo ng pulutan. Masarap to. Kakawala ng umay ito, nakakagana. Dahil nagbabalanse yung alak, tamis, at saka yung asim niya. At may kagat ng konti ng anghang dahil din sa paminta, at saka yung may sili pang maputol yung sili ng pansigang, medyo maanghang yun, may maglalasa rin. O yan. Patayin na natin yung apoy. Ayan na. Pangalawang version ng atsara. Atsarang papaya naman to na niluto. Hindi siya yung atsarang hilaw na common natin na kakain. Ito siya yung niluto na atsarang papaya na mayroong pinritong tilapia. Sabi ko nga sa inyo, pwedeng tilapia, galunggong, dalagang bukid, yung mga labahita o yung malalaman na part ng isda, yung talakitok o lapu-lapu, o yung pwede rin yung bulig or hito, ipiprito muna bago ilagay dito. O paano guys, paalam ulit. Sana may natutunan kayo sa ating senior sa inyong atsarang papaya at saka yung atsarang talong. O paano guys, bye. At hintayin nyo na lang mamaya at titikman natin kung anong lasa. O sige na, paalam.